Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong nakuhang video galing kay The Filipino Future, kudos kay Filipino Future Channel, at ito ay isang video na hindi pinalabas sa mainstream media. At ngayon ko nga lang na napanood ang pag-uusap na ito nila Digong at Juma Sison. Si Juma Sison ang chairman ng New People's Army sa Pilipinas, na nagtatago din sa Netherlands noon dahil wanted siya ni Marcos even during the martial law. Kaya naitago siya nagkaroon siya ng asylum sa Netherlands dahil nga martial law noon, merong sa kanya paghahabol ng gobyerno. Kaya nagkaroon siya ng asylum, merong reason na meron siyang asylum kasi merong martial law. Ngayon ay magigimbal kayo sa inyong marinig dito sa pag-uusap nila. Kaya panoorin muna natin to ang pag-uusap via internet ni Digong at Juma Sison, at dito malalaman natin kung ano talaga si Digong. Pero ito ang video atin panoorin. Si Duterte naman, na dati kong estudyante sa Lyceum, she has many nice things to say about me, and I also have many nice things to say about him. Duterte, maluwag yung bunganga. Sabi niya, yung kapag akong presidente, isang paa ng NPA nasa Malacanang, ready for coalition. I will follow the pattern of socialism sa government. That is really, sinabi ko na sa kanila in public, in every meeting, I said, I'm a socialist, and though I am not a member of the Communist Party, but I am a socialist, and I belong to the left. Alam na ng mga tao, sir, sabi ko, this will be the first time in the history of our country na merong leftist the president. Walang masama sa left. We are more tolerant to the doubts of government. Mahalaga na sa electoral campaign pa lang, ilinagay na ninyo sa agenda yung programa ng isang left president to be, at siyempre kapag kayo ay nasa posisyon na mas marami kayong magagawa, maipapatupalan ng inyong mga inyong mission at vision. Galit ako sa oligarchs, pati mayayaman, they get the fat of the land. At yan ang problema dyan sa ating gobyerno. And they allow it. I wish you well, all the best for you, makasama natin dyan. And hopefully, I will visit you before I will assume office. Ayan, so pareho na nga silang nandiyan sa Netherlands ngayon, di ba? Merong kasabihan na birds with the same feather will flock together. Totoo nga yan. Kaparehong kulay na ibon ay magtipon-tipon nga, magkagrupo. Leftist pala. Kaya ito, nakikita natin ang totoong kulay ni Digong. Yung kanyang pinapalabas na hater siya ng NPA, yung galit siya sa NPA, hindi totoo. Dahil dito mismo, sinabi niya na talagang socialist siya. Ang New People's Army ni Juma Sison ay katulad din sa communism na nariyan sa China. Kaya nga, kumikiling talaga si Digong sa communism sa China, at even kay Juma Sison, di ba? Klarong-klaro naman dito. Kaya itong marunong si Digong maglaro ng isipan ng tao. Pinapakita niya yung kabaliktaran para lalabas na siya ay isang hero. Grabe, mga kababayan. Patuloy natin ang video, courtesy sa atin ng The Filipino Future. Kasi may the agenda. Magaling. Buti po. Kasi yung agenda, sir. Salamat ako sa pagkakataon ito na magkausap tayo, at maraming salamat sa prospect na hindi magtatagal, magkita na tayo. Also to prepare the agenda para pag nandito na, wala na masyadong debate or issues unresolved. Diyan na ho natin gawin ang agenda yung pagdating. The agenda only. Yun ang natutunan ko sa iyo, sir. Salamat. Maraming salamat. Sige, sir.
Asa kung makauwi ako kapag panalo si Digong, Mayor Digong Duterte. Hoy ang NPA! Mabuhay! Hoy ang NPA! Mabuhay! Sinasabi ko sa inyo, I'm left. I've always been left. Duterte is a real villain, not a Filipino hero. He was and is a pro-communist, socialist, leftist leader who happened to be a president. Yung ako, mga kababayan na, yung nasasabi siya na mabuhay ang NPA ay grounds of impeachment na yun eh. Bakit kaya walang nagpa-file ng impeachment sa kanya noon? Ito, Grabe. galing sa bibig niya to, kahit siyang patingnan na expert ang video na to, ito ay totoong video. At yung pag-angkin niya, pag sabi niya na mabuhay ang NPA siya, hindi man siya membro pero siya ay socialist, yan ay treason, yan ay pagtaksil na sa bayan at grounds for impeachment. Kaya bakit hindi ito nakita noon ng mga senador ng Kongreso? Grabe no? Hindi ko sana ito ipalabas eh. Kaya lang dapat marami ang makaalam nito. Grabe itong si Digong pagtataksil sa bayan, grabe talaga. Kaya nga ngayon ay happy na si Donald Trump. Happy ang Amerika na ang ating gobyerno ngayon ay talagang makademokrasya at kontra sa komunista. Yun ang ayaw ni Donald Trump eh. Kasi si Donald Trump, ang Amerika ay democratic. At kailangan niya ng mga ally na democratic din. At kailangan makontrol ang Indo-Pacific. Ang Indo-Pacific, from Hawaii to Japan, Taiwan, Philippines hanggang Vietnam, yan ay Indo-Pacific. At parang nakontrol na ito ng China ngayon. Kaya kailangan kontrolin muli ng Amerika para mapanatili ang demokrasya sa Indo-Pacific. At kapag nakuha ito ng komunista, ay lagot na tayo, di ba? Patuloy tayo sa ating video mga kababayan. He almost sold the Philippines to communist China. Noong si Duterte ay naging presidente, kinondena niya ang mga NPA at mga komunista. Dapat lang dahil nasa gobyerno siya. Pwede siyang ma-impeach ng Kongreso kung kakampihan niya ang mga NPA at mga komunista kung siya ay presidente. Pero alam niyo ba na bago ang eleksyon noong 2016, inamin ni Duterte na siya ay isang leftist. Pumunta siya sa mga kampo ng mga NPA at nakipagbunyi sa kanya. Sinabi pa ni Duterte kay Joma Sison na kapag siya ay mananalong presidente, siya ang magiging kauna-unahang leftist president at i-implement niya ang sosyalismo sa bansa. At ang mga NPA ay magkakaroon ng karapatang makapasok sa Malacanang. Ang sosyalismo at komunismo ay parehong uri ng gobyerno. Ito ay kontra sa demokratikong uri ng pamahalaan. Noong naging presidente si Duterte, kitang-kita naman ang pagiging pabor niya sa mga Chinese. Siya ay isang pro-China president. Pinayagan niya ang mga Chinese pogo na maglipa na sa bansa. At marami sa mga naging kontraktor ng gobyerno sa mga government projects, pati sa Davao City, ay mga Chinese. Hindi lang yan, si Duterte ay user ng fentanyl, isa sa opioids drugs na nagmumula sa China. Bukod pa dito, hinayaan ni Duterte na lapastangin ng China ang ating karagatan. At hinayaan ni Duterte na bulihin ang ating mga mangingisdang Pilipino. Pinayagan ni Duterte ang mga ganito dahil pareho sila ng political doctrine ng China na isa ring socialist government na pinatatakbo ng Chinese Communist Party. At huwag nating kalilimutan na halos mga Chinese drug lords ang BFF ni Duterte. Kaya pala pinabayaan niya yung mga Chinang pumasok sa atin. Economic advisor. Ayon pa kay Joma Sison, si Duterte ang #1 drug addict sa Pilipinas dahil consumer ito ng Chinese opioids na fentanyl. At ayon pa kay Joma Sison, si Duterte ang #1 protector ng mga drug lords sa Mindanao. Patay tayo dyan. Alam ni Joma Sison kung anong uri ng tao si Duterte. Bagamat naging presidente ng Pilipinas, ipinakita ni Duterte ang kanyang pagiging socialist president. Nilagay niya sa kamay niya ang batas sa kanyang fake war on drugs,
at pumatay ng maraming mga tao. Ang ganitong uri ng pamamaraan ay pareho sa pamamaraan ng komunismo at sosyalismo. Ganito rin ang style sa China, North Korea, Russia, Cuba, Vietnam, at iba pang socialist communist countries. Taliwas ito sa democracy kung saan may judicial procedures na umiiral sa pag-i-implement ng batas at pagpaparusa sa taong nagkasala. Dito natin makikita na si Duterte ay isang mapagpanggap na makapilipino. Isang tunay na makapili na nagpakunwaring mahal na mahal daw niya ang Pilipinas. Ayan, so nagpapanggap nga siya. Grabe, no? Binabalita na pinapatay daw nila ang mga NPA doon sa Davao. Grabe. Pero yan ay Kaya pala merong time na umakyat si Digong sa kabundukan eh. Minute niya yung mga NPA. Sa kanyang tinatawag na Iron Fist. Katulad na lamang sa sinasabi na pinapatay nila ang mga drug addict. Pero yun ay mga drug addict yun na hindi konektado sa kanilang negosyo. Pero yung mga konektado ay protected. Diba? Katulad ni Michael Yang, nasa tabi niya lang, sweldado pa. Sweldado pa ng pera ng gobyerno. Protect siya pala ang ano. Grabe talaga mga kababayan, no? Ay, nako. Ginoo, Diyos ko, ang taong to. Okay, patuloy pa tayo. Medyo mahaba-haba pa to. Grabe. Pero unti-unti na palang binibenta ang bansa sa mga dayuhan. Si Duterte ay traitor sa Philippine democracy at nagkunwaring against NPA upang hindi halatang siya ay isang socialist, pro-communist president inside a democratic government. Grabe, no? Pinagtakpan niya yan, pero hindi siya nakalusot sa obserbasyon ng mga tunay na Pilipinong nagbabantay sa soberanya ng bansa. Ngayong hindi na siya presidente at si Bongbong Marcos na ang pangulo, kitang-kita nating lahat na lumabas rin ang kanyang tunay na kulay. Siya ay talagang isang leftist at mismong gobyerno ang kinokontra niya ngayon. Ang kanyang pagiging leftist, anti-democracy at pagiging socialist ay lubusan na niyang inilantad matapos niyang awayin ang gobyernong minsan niyang pinamahalaan. Isa siyang tunay na traidor sa sambayanang Pilipino. Sa kabilang banda, Marcos lang ang tunay na anti-communist president. Si PBBM ay naniniwala sa democratic rule of law. Kinikilala ang equal power of the Supreme Court at ng Congress. Kaya galit na galit si Duterte kay PBBM dahil alam na alam ni Duterte na tatamaan siya ng rule of law dahil sa ginawa niyang pambababoy ng konstitusyon ng Pilipinas. Kaya pala. Noong siya pa ang presidente kung saan pinairal niya ang death and killings without due process. Kahit alam niya na walang death penalty na umiiral sa ating bansa. Si Joma Sison mismo nagsabi na estudyante niya si Duterte sa Lyceum. Ibig sabihin, na-absorb ni Duterte ang mga aral at doktrina ng komunismo at sosyalismo dahil siya mismo ay naging disipulo ng komunistang si Joma Sison na siyang nagsilbing Karl Marx, Joseph Stalin at Vladimir Lenin ng Pilipinas. Si Karl Marx, Joseph Stalin at Vladimir Lenin ay ang mga formulators at revolutionizers na nagpasikat ng political ideology of communism sa Union of Soviet Socialist Republic, USSR. Si Mao Zedong, na isa naniwala kay Karl Marx ang nag-implement ng komunismo sa bansang China. Ang mga native legitimate Chinese na hindi sumang-ayon ay puwersahang umalis ng mainland China at nagsettle sa Taiwan, Formosa, sa ilalim ng pamumuno ni Chiang Kai-shek. Ayan, so ayan ang kwento kung bakit nagkaroon ng Taiwan na mga inchik ang mga tao dahil lumayas nga ang mga democratic Chinese ay lumipat ng Taiwan at ang Taiwan ngayon ay isa ng napakayaman na bansa. 90% of all semiconductors ay dyan daw ginagawa. Correct. Supplier sa buong mundo. Ang ating mga ginagamit na electronics, computers, cellphones, at iba pa. Ang mga pyesa pala niyan ay galing Taiwan. Kaya nga gustong kunin ng China dahil ang ekonomiya ng China ay bagsak na. Kaya ito ang target nila, ang Taiwan. Kasi parang nakakita sila dito, nakahits ng ginto sa Taiwan. Kaya yan ang isang rason kung bakit agawin talaga nila ang Taiwan. Grabe, no? Okay, so tapusin na natin ang video courtesy ng The Filipino Future. Ang Republika ng China, Taiwan, ay isang democratic country, habang ang People's Republic of China, mainland China, ay isang socialist country na pinatatakbo ng Communist Party. Kaya lahat ng mga ginawa ni Duterte, katulad ng kanyang pagiging makabayan at makapilipino kuno, ay pawang mga fronts lang
para unti-unting ma-implement ang sosyalismo, komunismo sa bansa. Yan ang doktrina ng komunismo, magpanggap na kalaban para makagapang ang mga kakampi ng hindi halata. Kaya si Duterte ay isang traidor sa bansang Pilipinas. At dahil sa masamang impluensya ni Duterte sa samabayanan, maraming mga Pilipino ang bumagsak ang morality at spirituality. Kitang-kita sa mga inuugali ng mga DDS ang kanilang pagiging anti-Bible, anti-God, anti-Christ, at Kaya pala anti-government. minumura niya ang Diyos. Pagmumura, Oo. panlalait, pang-aalimura, panglilibak ang ginagawa. Alright, tapusin natin dito ang bidyong ito mga kababayan. Ito yung pinaka-importanting punto kung bakit hindi na natin gusto ang mga Duterte dahil sa morality. Ang morality ng Pilipino ay kanyang pinabagsak. Bumaba ang morality, lalo na ang democratic morality ay bumaba. At ang kanyang itong binigyan ng importansya ay ang opposite na negatibong morality. Ito yung pagmumura. Ayan, no? Bumagsak ang morality at spirituality. Kitang-kita sa mga ugali ng mga DDS, ang kanilang pagiging anti-Bible, anti-God, anti-Christ, anti-government, puro pagmumura, panlalait, pang-alipusta, panglilibak, ang ginagawa na naging parang mga komunista na rin. Ang mga ugali nila, walang Diyos, hindi naniniwala, hindi rumirespeto sa batas, sa salita ng Diyos at hindi rumirespeto sa karapatan ng ibang tao. Hindi sila rumirespeto sa paniniwala ng demokrasya. Ang mga DDS, hindi nila alam yan ng mga DDS na unti-unti na nasakop ni Digong ang kanilang prinsipyo at ang kanilang paniniwala at ang kanilang utak ay napasok na ng ganito, ng komunista na pag-iisip at sosyalismo na tinatawag. Kaya mga DDS, pag-isipan nyo ito kapag napanood nyo ito, ay ito talaga ang katotohanan. Ang mga anak natin, kung si Digong pa rin ang magiging presidente, ang mga apo natin, ang mga anak ay bababa ang morality hanggang magiging Komunista. anti-God na. Hindi na maniniwala sa Diyos. Kasi may isip nila na pwede palang murahin ng Diyos, no? Mumurahin natin Kaya ang pala Diyos. Kasi ginawa ni Digong, tie up idol yang natin. si Kubuloy. Yun ang mangyari. Sinasabi nila nga siya ang ilog, Diyos. espiritu, pero ayaw niya sa prinsipyo ni Digong. Sabi niya, nasa urok na tayo, nasa top ng immorality sa panahon ni Digong. Ayan, kaya si Digong ay malapit talaga sa komunismo, sosyalismo. Kaya kay Xi Jinping ay doon siya nagkipagkaibigan kasi si Xi Jinping ay pangalawa na pinaka-powerful na leader. Kumpara natin sa US, siya ay pangalawa. Komunista. Ang Russia naman, alam natin na malakas, pero ngayon humina na. So China na ngayon ang pangalawa, lalo na sa ekonomiya, ay malakas din sila. And then, sa tingin ko, India na ang pangatlo. At ang Russia ay nasa pang-apat na lang dahil nga nagka-problema ngayon sa giyera.